Hi, magandang araw po ulit sa inyong lahat for your third reading of the day today. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa third reading of the day today. Isa po na natin po ito at atin pong balasahin, ano? Kita niyo po yung mga ibang baraha ko. Okay, saglit lang po ha. Gawin na lang po nating random, no? Okay, bubunot na po ako. Selfishness, jealousy, and insecurity. Ang tao pong ito ngayon ay talagang nakakaramdam po ng, ng matinding insecurity sa kanyang sarili. Right at this very moment, ito pong taong ito ay nakakaramdam ng matinding pagkabagabag, no? Talagang siya po ay nakakaramdam na meron pong mangyayaring hindi maganda o may nangyayari pong balik sa kanya ang tadhana. For some of you, itong taong to ay talagang natatakot sa karma, no? Siya po ay natatakot sa karma at talaga pong hindi niya po alam kung ano po ang mangyayari sa kanya sa mga susunod na araw, no? Meron po siyang pagkabagabag, talagang sinusundan, ano, na araw-araw sa buhay niya, parang pakiramdam niya po, siya po ay sinusundan ng malas, no? O karma, no? Ito po ay talagang napapraning po talaga siya at hindi niya po alam ang kanyang gagawin, ano. For some of you, siya po ay nababagabag, no? Talagang hindi niya po alam kung ano po ang mangyayari sa kanya, no? Siya po ay talagang tinitiis niya po lahat ngayon. Pakiramdam niya po lahat ng insecurities niya, dala po ng selfishness niya, no? Yung kanya po mga nangyayari po sa kanya ngayon totally ay dala ng karma, no? This is about sudden awareness, no? Naging bigla-bigla po, para po siyang naging aware sa kanyang mga naging gawain, ano, na all of a sudden para po siyang nakaramdam ng matinding pagkabagabag. Hindi niya po ine-expect ito, pero siya po ay nakakaramdam ng matinding pagkabagabag, no? Hindi niya po akalain na ang araw na ito ay makakaramdam po siya ng mga lungkot, iba-ibang mixed emotions ng energy, no? Gusto niya pong maging masaya, gusto niya na pong piliin ang maging masaya, pero hirap po siya, no? Hindi niya po alam kung hanggang kailan po siya makakaramdam ng ganyang bad emotions, no? Hindi niya po talaga akalain na sa lahat ng mangyayari sa kanya ay dadapuan po siya ng maling emosyon, no? Talagang hindi niya po akalain na there will come a time, babalikan po siya ng pagkapraning, no? Dahil napapraning po siya sa kanyang mga emotions ngayon, no? Hindi niya po alam na no, makakaramdam din pala siya ng ganyan, no? And there will come a time na talagang sabi ko po sa inyo, siya naman po ang mapapraning at talagang babalikan po siya ng universe sa mga pinagkagagawa niya sa iyo, no? Pwede po silang makatakas for the meantime sa mga negative emotions, but babalik at babalik pa rin po yan sa kanila, no? Tinake advantage ka po talaga nila, o there was a time na talagang ikaw ay na-take advantage, no? Sumobra po talaga ang mga sakit na ibinigay nila sa iyo, at ngayon po nakakaramdam sila ng distraction and lack of rewards. Para raw pong ang bigat ng mga pangyayari ngayon sa buhay niya, no? Parang hindi niya po akalain na, aray, ano ba ang nangyayari sa akin, ano? Bakit daw po sila nakakaramdam ng ganyang negative emotions, no? Siya kasama po ng iba niyang yung mga nag-impluwensya sa kanya. Maybe for some of you, may mga pamilya po ito at mga kaibigan mong nag-traitor sa iyo, no? Kaya sabi ko nga po sa iyo,
ay babalikan at babalikan po. Hindi po pwedeng wala na, bakit ako lang ang lagi nasasaktan, bakit sila ang sasaya nila, sila na yung nanloko sa akin. Hindi mo po alam kung ano po ang emotions nila behind that smile, behind that demon smile. Hindi mo po alam na kinakarma rin po siya. Ayun, lack of rewards, very dissatisfied po siya sa takbo po ng kanyang buhay. Kaya sabi ko po sa iyo, hindi mo po alam kung ano yung behind that pagpe-pretend, ay may nangyayari po talagang kakaiba, no? At yan po yung nakikita ko talaga, no? Sabi ko nga po sa inyo, yung binigay niya po sa yung heartbreak, suffering, and grief, ay babalik po sa kanya. For all you know, hindi niyo alam, no, na sila na po ngayon ang nasasaktan. Ayan po yung sinasabi ko sa iyo. There's burnout, overstress, na-burnout na rin po siya kasi hindi mo po talaga alam kung ano po ang mga talagang nangyayari sa kanya, no? At sa nakikita ko po dito, talagang masakla po, no? Masakla po talaga yung emotions niya sa ngayon, no? Hindi mo po yan alam, pero there will come a time, bubulagta na lang po sa harap mo lahat ng karma na nangyayari sa kanila, no? Hindi mo po yan alam, pero babalikan at babalikan po siya ng tadhana at hindi mo po ine-expect yan, ano? Mangyayari po yan sa tamang panahon, ano? So, huwag ka pong mainip, no? Dadating po ang araw na yan. Sinasabi ko sa iyo, whether you like it or not, mangyayari po yan. Nagrebelde siya sa iyo, ang tadhana po ang magre-rebelde sa kanya, no? Kasi po, alam niya po sa sarili niya na siya ang may kasalanan ng pagsira ng inyong mga pangarap, no? Nasa kanya po lahat yan babalik, at kahit hindi mo po hilingin, ay talagang babalik at babalik at babalik po yan sa kanya. You know? Burnout and overstress, stress, burnout, and restlessness. See, hindi mo po alam, no? Kaya kung akala mo po masaya siya sa buhay niya, sa matter of fact, siya po ay very, very bored, no? Lack of passion, boring po ang buhay niya sa ngayon. And there is this coldness, no? And stubbornness. Matigas pa rin po ang kanyang ulo, no? Talagang ang dami po nangyayari sa kanyang group conflict, frustration. Talaga pong nakakaranas po ang tao na ito ng frustration, ano? Hindi mo po akalain, pero talagang ang tao pong ito ay nakakaramdam ng discouragement, no? Nadi-discourage po siya sa mga nangyayari po sa kanya sa ngayon, no? There is also fear and confusion, ano? Marami po siyang takot, marami po siyang fears, marami po siyang hindi niya akalain na mangyayari sa kanya, no? Talaga pong akala niya is everything is back to normal, everything is ang saya, no? Pero ang hindi mo po alam, talagang ang taong po ito ay makakaramdam at makakaramdam ng takot, no? Hindi mo man po alam, no, sa nangyayari sa kanya ngayon, ay nasasaktan din po ito, no? Hindi mo po akalain na, akala mo dahil sa mga ginawa niya sa iyo, wala lang sa kanya na bakit ganun ang saya-saya niya pa, no? Sa lahat ng ginawa niya sa akin, wala siyang karapatang sumayang. And true enough, no? Hindi mo po talaga alam na hindi po siya masaya sa buhay niya ngayon, at talagang malungkot po siya sa buhay niya ngayon. At tatapatin po kita, no? Yung mga nangyayari po sa kanya ay talagang nahihirapan po siya, at talagang hindi niya po akalain, ano, na siya po ay babalikan ng tadhana, no? Talagang magulo po ang buhay ng taong ito sa ngayon, ano? Talagang hindi mo po akalain na ay nasasaktan din pala siya, ay hirap din pala siya sa ngayon, ano? Ang nakikita mo lang po kasi ay yung mga pinipili niyang makita mo, o yung mga pinipiling ibalita sa iyo ng mga tao, no? Na nakikita rin at pinipili niya rin po yung makikita ng mga tao sa kanya. Hindi mo po alam yung totoo po niyang pakiramdam, no? Parang pinipili niya lang po kung ano ang gusto niyang makarating sa iyo, yun po ang ipaparating niya sa mga tao. Dahil nga po sabi ko sa iyo, sa taas po ng pride and ego nito, kung ano lang po yung gusto niyang mapakita sa iyo, yun lang po talaga ang kanyang gagawin, no?
At yun po yung masaklap na hindi mo po akalain, no? Yun po kasi yung akala mo na siya ay masaya, akala mo ay ikaw yung nasaktan, pero ganyan, hindi po, no? Talagang sa nakikita ko po sa iyo ay, sa kanya po ay meron po siyang emptiness, no? Talagang siya po ay nakakaramdam ng deep emptiness, no? So, wag ka na pong malungkot, no? Kung inaakala mo nga po, sabi ko sa iyo, na siya ay maayos, no? Hindi po totoo yan, no? Talagang ang tao po ito ay makakaramdam ng pagkapagapag, no? Talagang nasasaktan at masasaktan din po ito sa mga susunod na araw. Kaya, huwag ka pong ma-hurt, huwag ka pong, no? There will come a time ang person na ito, lalapit sa iyo yan, at talagang sa nakikita ko talaga ay, hindi po siya magiging okay sa mga susunod na araw pa sa buhay niya. Kaya huwag ka pong malungkot kasi hindi mo lang po talaga alam, no, kung ano po yung kanyang dinaranas sa ngayon, no. Pero there will come a time, maiintindihan mo po ang lahat ng sinasabi ko. Pag ikaw na po ay nakabalita ng totoo na, ha, yung totoo na pong nararamdaman niya, dun mo po masasabi na, ay, no, tama nga si Lady Elena, hindi ko nga alam kung ano ang totoong nangyayari sa kanya, no? At sinasabi ko po sa iyo, true enough, ay mababalitaan mo po yan, no? Malalaman mo rin po, kahit po ilihim niya pa sa iyo, malalaman at malalaman mo po yan. For all you know, no? There will come a time, lalabas din po ang katotohanan. Kahit po hindi mo pa yan hanapin, sabi ko nga po sa iyo kanina, mababalitaan at mababalitaan mo po yan, no? At for your last card, ayan po, sadness, depression, and negativity. Yan po ang kanyang magiging pakiramdam for the next few months. Sa ngayon po, yun po ang kanyang napapakiramdaman. Yan po talaga ang kanyang, yan po talaga ang nangyayari sa kanya. Kaya sasabihin ko po sa iyo, there will come a time na itong taong ito ay lalapit sa iyo, sasabihin talaga ang lahat ng katotohanan sa iyo, at ikaw po mismo ay magugulat, no? Hindi mo po akalain, ganyan pala yung kanyang pakiramdam, no? So, yan po ang ating third reading for the day. I hope na naka-resonate po kayo, and if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po alam ko po ang inyong mga saloobin. Okay? Maraming salamat po from the bottom of my heart. And for those of you who would like to have a private reading with me, you may message me po at Lady Elena, that's Ladyly, Elena. Diyan niyo po ako makokontak. That is my only official and legit FB and Messenger account. Ay, yun po ang masasabi ko. Napakabigat ng emotions ng tao. And, ingat po kayo ha, dun sa sinasabi ko pong fake account ng Lady Elena, na kung saan po ay ito pong taong to ay nang-i-scam. Ito pong taong ito talaga ay may matinding paghahack, no, sa aking mga subscribers. Kaya mag-ingat po kayo, no? At alam niyo po yan, mararamdaman niyo po yan kung ako po ang inyong kausap. To my ever loyal, solid, and faithful na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat. At lagi niyo pong iisipin na you just have to forgive yourself. You wake up each day. Do 3 things that will make you happy for today. Prioritize yourself. Make yourself happy. And mahalin niyo po ang sarili niyo. Yan lang po ang importante sa lahat. Ang pagmamahal na meron po kayo sa inyong mga sarili. Okay? And be grateful po na tayo po ay buhay pa at tayo po ay talagang tayo po ay may pag-asa pang bumawi sa ating mga sarili. At sana po sa lahat ng mga nasasaktan ngayon, always choose to love yourself because self-love is still the best love of all. And you have to realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon.
Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading for our fourth reading for the day. I hope na panood nyo na muna po yung first, second, and third reading bago po kayo tumalon sa ating reading of the day ngayon. Sa mga susunod pa po, kailangan updated muna po kayong lahat. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat and may God bless you all. Bye! Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya ng $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang ma-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsisendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, pakireport po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na i-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari. Ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo. Tulungan nyo po ako. I-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.